Anong pamagat nga ng topic natin? Hinirang, pinili Yes. ang mga tunay na lingkod ng Diyos. O siyempre, may paghihirang. Bakit? Mismo siya ang namili eh. Tutol ba kayo na ang Diyos mismo ang namili? Sino ba yung namili sa 12? Ang Diyos mismo. Sino naman ang pinili ng 12? Oh, yan yung tanong. Pagkatapos na mamili ang Diyos, yung 12 may pinili din pagkatapos nun. So yung paghihirang nagpapatuloy ba mula noon hanggang ngayon? Nagpapatuloy, siyempre. Huwag mong sabihin na nung nagsimulang magturo yung teacher sa 1970, nung 1980 wala nang teacher na sumunod kasi namatay. Di ba? Siyempre may sumunod na guro na naman. Hanggang nagpatuloy yan. So ngayon, kung ang paghihirang pala sa inyo ay hindi pala natitrace, yan yung tanong. Bakit hindi natitrace yung paghihirang sa inyo? Isa lang yung sagot. Wala kayo sa katotohanan. Tanging ang tracing lang ninyo yung Biblia na sulat pa. So ibig sabihin na ang Biblia, hindi kayo mapapatunayan kung walang Biblia. Kami yung nagpapatunay na totoo ang Biblia. Kasi ang mga saksing buhay dyan, walang iba ang simbahan. So yan yung kaibahan. Habang kayo ang nagpapatunay Biblia, ang simbahan naman siya ang napapatunay na totoo ang Biblia. Ika nga doon sa referensya na nilatag ni Kaparba, na ang tinatawag na hindi mabubuhay daw ang Biblia daw kung walang author, hindi yung ang Biblia ay doon nabubuhay ang mga iglesia. Wala. Baliktad talaga ba? So simple lang 'yan, no. Naku, kung may hinirang, may naghirang. At yung mga hinirang ng naghirang ay nagpapatuloy na maghirang. Simple. Simple kasi wala naman. Naku, huwag mo sabihin nung unang mga nag-graduate ng law, yung mga kasunod nun wala nang nag-graduate ng law kasi naputol na. Wala, mali yan. Mali talaga yan mga kapatid. So no, yun lang no kasi kakasara ko lang sa tindahan eh. Thank you. Okay, next na agad tayo kay Kuya MBB. Magandang gabi po uli sa ating lahat. 2,000 years ago ay 2,000 years ago nakipagtipan ng Panginoon Jesucristo sa atin. When 2,000 years ago, who? God, Jesus, and Christians. What and how? Sa pamamagitan ng New Covenant na kanyang ibinigay sa atin. Kailangan yung kanyang bayan ay kumain at mag-pass over again with kingdom of God comes hanggang sa dumating yung kingdom of God niya na binabanggit niya sa Luke 22:14-20. Ito yung kanyang sinabi. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwang ito bago ako magbata. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatiin. Sinabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na magbubuhos dahil sa inyo
Ah, ayun, kailangan yung bayan ng Diyos, yung mga tinawag, kailangan tayong mag-Passover hanggang sa dumating yung kanyang kaharian. Ano ba yung kanyang kaharian na sinasabi? Basahin din naman natin yung sa paano tayo makapag-Passover ah, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Unang nag-obey ang God and Jesus who obey Jesus' teaching. Kailangan tayong mag-obey sa turo ng Panginoon sa Kristo hanggang dumating yung kanyang kingdom na ipinangako nga niya sa Revelation 21:2-4. Revelation 21:2-4. Matatapos na pala oras ko. Nakita ko ang banal na lugsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa Yung INC tapos Katoliko tapos Hudyo, pare-pareho yan aral kasi yung nakilala lang nila yung katawang tao na pinanganak ni Maria, pero hindi nila nakilala yung berbo na salita, kasi yun yung pagtanggap kay Kristo. Ang unang tatanggapin sa ebanghelyo ni Kristo yung pagbabautismo, kaya doon pumasok yung berbo sa ano ba to, sa Korinto 2:8, dito mababasa na hindi nagpakilala ng sinumang pinuno ang sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayan, kung kilala niyo yung Kristo, hindi sana niyo ginawa ng larawan, kasi si Kristo, espiritu yun eh. Paano magkakalarawan yun? Parang sumasamba na kayo niyan sa tao. Kasi yung dinadala ni Maria, dinadalang tao yun eh. Pareho lang din kayo ng INC. Pag ganon, sumasamba din pala kayo sa tao. Nagkaiba lang, tinanggap nyo na Diyos yung tao. Pambira yan. Yun lang. Salamat sa Diyos. Okay, salamat bro Sama. So, lipat na tayo kay Trico. Tatay Joselito. Ayan po ang ating paksa. Pakibasang mabuti. Maraming salamat Unang-una, mali yung huling nagsalita Wala kaming paniniwala na si Jesus Espiritu. Aral nyo yun, ba't niyo papasa sa amin yun? Ang aral namin, katulad ng aral ng mga apostol at aral ni Kristo, tao. Pag sinabing tao, hindi espiritu yun. May laman at buto, espiritu. No? Kayo ang nagtuturo na si Yesu Kristo, tunay na Diyos. Ano ba sabihin ng tunay na Diyos? Yun ang espiritu. So katulad, kayo ang nagtataguyod na si Yesu Kristo, espiritu. Kayo ang kumukontra dun sa aral na itinuro ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi kayo mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi kayo tunay na sa panig ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi ang tunay na lingkod ng Panginoong Hesus Kristo at ng Panginoong Diyos ay yung turo nila ang itinuturo. Ang tinuturo nyo kontra sa turo ni Kristo at ng mga apostol Ang turo ni Kristo tungkol sa kanyang sarili, Juan 8:40, tao siya Tapos sasabihin nyo, tunay na Diyos si Yesu Kristo. Ano ibig sabihin ng tunay na Diyos? Katumbas nun, espiritu. Di ba? Kaya yung itinuturo nyo na Jesus ay ibang Jesus yan. Kasi ang tunay na Jesus na itinuro ng unang siglo ng mga apostol at ni Yesu Kristo mismo, may laman at buto Tapos tinuro ninyo, espiritu, tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Kaya hindi kayo tunay na mga alagad ni Kristo. Hindi kayo tunay na mga tagasunod ni Kristo. At lalong higit, hindi kayo sa Diyos. Kasi taliwas, kontra sa mga aral ng mga apostol at aral ni Kristo. Saan ba bumabalandra yun? Salungat na rin kayo sa aral na ang